Are you weary, nearly giving up? Do you feel heavy, don't have strength enough? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty, like you've lost your life? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayon nga po ay nasabok na po tayo ng Numbers. Pero bago po natin talakay ng Numbers chapter 1 ay sumaglit po muna tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat po sa mensahe niyo po sa amin ngayong umaga. Palagi po na kayo po ang siyang mapapurihan at maitaas sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagsisimula ang aklat ng mga bilang sa bundok Sinai, kung saan natanggap ng mga Israelita ang mga batas at tipan mula sa Diyos, at ang Diyos ay nanirahang kasama nila sa pamamagitan ng tabernakel. Ang kanilang gawa ay upang angkinin ang lupang pangako. Ang mga tao ay binibilang o yung tinatawag na census, at sila ay naghanda para sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Sabi po dito sa verse 1 hanggang 4, noong unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng toldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi po dito sa verse 1 hanggang 4, noong unang araw na ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng toldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, verse 2,
Magsagawa ka ng isang census. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kani-kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki. 3. Mula sa gulang na 30 pataas, lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron. 4. At sa pinuno ng bawat angkan. Ano po ang sabi? Ang sabi po ay magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan. Nangangahulugan po na hindi po natin kayang mag-isa. Kailangan po natin ng mga katuwang o ng mga makakatulong. Ang ministry. Anumang ministry ang ating kinabibilangan, ay kailangan po natin ng makakatuwang o makakatulong. Ang bawat ministry ay opportunity para po tayo ay makatulong at magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Inilalarawan po ng chapter 1 ng unang senso ng mga Israelita matapos ang kanilang paglabas mula sa Ehipto. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay napakahalaga. Nagsisimula po ang chapter na ito sa direktang pag-uutos ng Diyos kay Moises na magsagawa ng senso sa mga Israelitang na may kakayanang makipagdigma. Ang gawaing ito ay maingat namang sinunod ni na Moises at Aaron. Binibigyan din po nito na ang tagubili ng Diyos kahit na parang ordinaryo lamang ay dapat sundin ng eksakto. Ang masigasig na pagsasagawa ng mga Israelita sa census ay nagpapakita ng kanilang pagpapatunay sa kalooban ng Diyos at nagtatatag ng pundasyon ng kaayusan sa loob ng komunidad. Ang pagsunod na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi tungkol din sa pagtitiwala sa plano at layunin ng Diyos. Ipinapakita din po dito na ang bawat individual ay mahalaga. Binibilang po ng census ang bawat lalaki ng isa-isa, na binibigyan diin ang halaga ng bawat tao sa paningin ng Diyos. Ibig pong sabihin, binibigyan diin po nito na ang pagmamalasakit ng Diyos ay umaabot sa bawat miyembro ng komunidad, anuman ang kanilang tribo o katayuan sa lipunan. Binibigyan diin po ng aral na ito ang kahalagahan ng komunidad at ang responsibilidad ng bawat isa. Sinasalungat nito ang anumang pakiramdam ng pagkawala ng pagkatao o kawalang kahalagahan na ipinapaalala sa atin na tayo ay nakikita at pinahalagan po ng Diyos. Meaning, ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. Tayo po ay pinahahalagahan at pinagmamalasakitan ng Diyos. Ipinapakita din po sa chapter na ito na ang mga Levita ay hindi po kabilang sa census. Sabi po dito sa verses 47 to 50, Verse 47, ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito. 48, sapagkat ganito ang bili ni Yahweh kay Moises. Verse 49, huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. 50, sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. At ang sabi po sa verse 54, ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. Bagamat hindi po sila kasama sa census, hindi po ito nangangahulugan na hindi sila mahalaga, kundi sila po ay mayroong espesyal na gampanin sa harapan ng Diyos. Tayo man ay mayroon din. Ano man ang ating gampanin, tayo po ay itinatangi ng Panginoon saan man po tayo inilagay ng Diyos. Sabi nga po, bloom where you are planted. Ito po ay isang kasabihan na ang ibig sabihin ay makontento kung saan ka inilagay ng Diyos. At gamitin mo ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw ay lumago. Pinahihiwatig din ito na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat mamuhay na nagiging pagpapala para sa iba. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ay patuloy po tayong maging pagpapala sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dumako na po tayo sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe niyo po na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po sa mga paalala niyo po sa amin palagi. Maraming salamat po, Panginoon. Sa po palagi ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa lahat ng nanood at nakinig ngayon pong umaga. Pinagpala na po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po palagi ang papuri.